Araw ng kasal. Pero inutusan ako ng lalaking ikakasal. Nahubarin ang wedding dress para sa kanyang white moonlight. Ngayon ang kasal namin ni Hankyu. 3 beses niya akong niligawan sa tapat niyang pagmamahal na pagdesisyonan ko. Kahit anong gawin niya, 3 beses ko siyang patatawarin. Ito ang ipinagawa sa akin ni Kuya Hankyu. Ikaw na patay na patay. Karapat dapat ka bang magsuot nito? Kung hindi lang dahil makaka-apekto sa imahe ng kumpanya kapag nakipag-break sa'yo, hindi ka niya pakakasalan, isang babae na wala namang maibibigay. Ano ba nang sinasabi mo? Tingnan mo, wedding dress ang suot ko. Paano niya ipo-order sa'yo ang wedding dress? Gusto mong pakasalan si Kuya Hankyu? Sige. Guguhitan kita ng magandang bridal makeup. At yan, gusto ko lang naman. Subukan ng wedding dress, kung ayaw mo, hindi ko na isusuot. Pero sinira mo ang gown ko. Paano na ako sasali sa kasal mamaya? Hubarin mo, hindi ito para sa'yo. Nakapag-invest ang IK sa kumpanya natin dahil kay Tsitsi. Kuya Hankyu, huwag kang masyadong magalit. Hankyu. Alam mo ba, buntis ako. Tama na, Tsitsi. Hindi pa siya nakakasali sa kasal. Sakto naman, wala kang pamilya sa tabi mo. Plano ko, gawin siyang bridesmaid mo. Nabili na rin naman ang wedding dress. Pwede mo nang isuot ng ilang beses. Isang beses lang naman niya isusuot. Anong problema? Araw ng kasal, bridesmaid ang naka-wedding dress. Grabe namang katatawanan ito. Ano ang ginagawa mo? Tama na. Handa na ba ang dalaga? Nandito na ako sa kasalan. Kailan mo bala? Sabihin kay Jiang Hankyu na ikaw pala ang founder ng IK sa mga nakaraang taon. Tinulungan mo siya ng palihim. Kapag nalaman niya, siguradong matutuwa siya ng sobra. Plano ko. Sabihin sa kanya sa araw ng kasal. Bakit nakayakap ang lalaking ikakasal sa bridesmaid? Sa likod ang bride, di ba? Baka nagkamali? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Sino yung nakayakap sa lalaking ikakasal? Di ba yon ang bridesmaid? Hindi mo inaasahan, di ba, Kuya Hankyu? Bumili ng bago para sa akin. Kahit ikakasal ka sa kanya, ako pa rin ang pinakamahal niya. Hankyu, tulungan mo ako. Kuya Hankyu. Et yan. Kahit galit ka, hindi mo naman ako dapat itulak. Guyan, humingi ka ng tawad kay Tsitsi. Humihingi ako ng tawad sa kanya, pero siya ang nagtulak sa akin. Jiang Hankyu tungkol sa wedding gown. Pwede kong kalimutan, pero patuloy mo pa bang sasaktan ang puso ko? Ikaw ang nag-isip ng masyado. Bata pa si Tsitsi, mahilig mag-ayos at presidente pa ng IK. Kung wala siya, imposible tayong makuha ang investment ng IK. Mag-sorry ka na. So, akala mo dahil sa kanya lahat. Totoo lang, ako may anak. Tama na. Ayaw ko nang makinig sa'yo. Kung gusto mo magpasikat sa kasal na to, ikaw na lang mag-enjoy. Sige na, Hankyu, masama pakiramdam ko. Pwede mo ba akong ihatid?
Kawawa naman. 7 taon bago niya nakuha ang kasal na to, siya. Parasito lang na umaasa kay Boss Jiang. Tama, hindi siya katulad ni Tsitsi. Ahit ang investment ng EK Group, si Chensi ang tumulong kay Boss Jiang. Boss Lee, alis na tayo. Yung tulad niya, umaakyat sa pagtulog sa lalaki, nakakasuka tingnan. Ara na. Ikaw ang naggatag ng EK Group. Iniwan mo lahat para kay Jiang Hankyu. Tumulong pa sa kumpanya niya. Tapos ganito ang trato sa'yo. Yan. Itutuloy pa ba ang investment sa Jiang's? Sinabi ko, bibigyan ko siya ng 3 pagkakataon. Sa araw ng kasal, umalis ka kasama ang abay. Gabi ng kasal, hindi ka umuwi. Itinuring mo ba akong nobya mo? Wedding gown lang yan. Gusto mo ng bago. Bibigyan kita ng pera, bili ka. Pwede bang tumahimik ka? Nga pala, alam ko na si Tsitsi. Nagtago ng identity, pero sigurado ako. Siya ang founder ng IK. May sagming event siya sa susunod na araw, magpakabait ka. Siya ang founder ng AC. Ako ano? Swerteng babaeng napangasawa lang ng mayaman. Pwede kitang pakasalan, pero dapat masunurin ka. Naiintindihan mo? Huwag kang magpanggap dito. Kanino yang drama mo? Lalo ka lang nakakadiri. Wala akong gana. Huwag na. Wala ka gana? Kasama mo si Chensi. Sa labas, di ba, Jiang Hankyu? Hindi ako kasing tibay ng iniisip mo. Huwag mo akong saktan ng paulit-ulit. Binigay ko ba sa'yo ang gusto mo? Hindi ba'y kinasal tayo? Kaninong malaking bahay ito? Akin. Huwag kang maghinala sa akin at kay Tsitsi dahil lang sa konsensya mo. Bakit ka nagmamadaling magpakasal? Dahil sa kumpanya, di ba? Maglilista na. Mas mabuti pang maging tapat ka sa akin. Hankyu, gusto kong maging presidente mong asawa. Kailangan mo pa bang magpanggap na malalim ang pagmamahal sa akin? Ano nang sinasabi mo? Ikaw naman ang nag-iwan sa akin sa kasalan. Ginugol ko ang buong gabi. Sa paggawa nito para sa'yo, tapos akala mo nag-aarte lang ako. Sitch, huwag nang magsalita ng maami. Gutom ka ba? Ara, kumain tayo sa labas. Ito, nilagay lang ni Tsitsi para sa katuwan. Kung ayaw mo, pwede mong tanggalin. At itong singsing, naiwan ni Tsitsi kahapon. Ibibigay ko sa kanya bukas sa opisina. Yung panty. Naiwan siguro ni Tsitsi nung nagpapali siya ng kasuotan. Huwag kang mag-isip ng ganoon. Nasaan ang singsing natin? Ang bango. Tikman mo. Masarap ba? Yan. Pakasal ka sa akin, okay lang ba?
Sa hinaharap, bibilhan kita ng mas malaking diamante. Nawala ko ng hindi sinasadya. Wala namang halaga yon. Walang halaga? Ayaw mo lang sa singsing na bigay ko. Dahil mura? Sige, may pera na ako ngayon. Bibilhan kita ng bago, okay? Huwag kang magtampo. Huwag mo nang isipin. Uwi na ako. Sabi ko, ngayon na tayo bibili. Kuya Hankyu, kumikidlat. Natatakot akong mag-isa. Pwede ka bang sumama sa akin? At pag-usapan natin ang tungkol sa pamumuhunan. Yan, may gagawin pa ako. Malapit lang ang mall, mamili ka na lang. Giant Hankyu, pwede mo ba muna akong ihatid? Buntis E. Naipadala na ang pera. Huwag kang mag-alala, bibili ako ng singsing. Talagang, kapag kumikidlat. Hindi na ako natatakot kapag kasama si Kuya Hankyu. Kuya Hankyu. Giant Hankyu. Huling beses na ito. Gumawa ka ng kasulatan para sa diborsyo. MS Gu, kakasal mo lang. Sigurado ka bang maghihiwalay kayo? Sigurado. Gawin mo na ngayon. Kahit isipin mo akong presidente ng IKE, lalo mo lang akong susundan. Nagtanong-tanong na ako at ang misteryosong nagtatag. Hindi talaga dumadalo sa mga handaan. Kuya Hankyu, ako ang may kasalanan. Nadumihan ang damit mo. Latena, tumigil na ang ulan, kailangan ko nang umuwi. Sandali. Pagkalipas ng alas 12, kaarawan ko na. Kuya Hankyu, hindi mo ba ako sasamahan sa aking kaarawan? Pagkatapos ng lahat, alis na ako ng bansa. Kahit itong maliit na hiling, hindi mo kaigagan. Hindi nag-reply si Yan, hindi rin nag-swipe ng card. Kailangan ko nang umuwi, sige ganito na lang. Yung cake na gusto mo. Papagawa ko kay Yan para sa'yo mamaya. Si Yan. Galit ka ba? Bakit hindi ka bumili ng singsing? Hindi ako galit. Ano nang ikagagalit ko? Siya ang swerte mo. Samahan mo na lang siya ng maayos. Buti naman hindi ka galit. Oh, may isang bagay. Gusto kong pag-usapan sa'yo. Si. Gusto niyang mag-birthday party sa opisina. Alis na siya ng bansa. Alam niyang marunong kang gumawa ng rabbit cake. Baka gusto nating gumawa. Paregalo sa kanyang kaawan. Ano sa tingin mo? Yan. Mahal, sa'yo nakasalalay ang kinabukasan ko. Hindi ba't? Palang mapasaya siya? Pagkatapos ng lahat, mag-honeymoon tayo, okay? Giant Hankyu, ito na ang huli. Baby, baka dapat bigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Para malinaw ang lahat.
Pinakasalan ko si Guyan dahil lang awa sa kanya. Wala siyang pamilya at matagal na kaming magkasama. Kung hindi ko siya pakakasalan, anong sasabihin ng iba? Paano tayo magkakaroon ng anak? Responsibilidad ko lang bilang lalaki ang dahilan. Kailan pa dumating si Yanyan? Kakadating lang. Nag-text ako bago ako umalis. Nagdala ako ng cake. Wow, biruan lang yun, Kuya Hankyu. Pinagawa mo talaga sa kanya, haha. Sige na, Kuya Hankyu, itong maliit na kuneho. Katawan ko to ngayon, kainin mo na ako. Para pag alis ko ng bansa, maalala mo pa rin ako. At lagi mo akong daladala sa puso mo. Tingnan mo si Guyan, mukha bang asawa? Mas mukha siyang katulong. Zixi, bakit ka pa alis ang bansa? Ang bait-bait sa'yo ni Boss Jiang. Ang sarap talaga. Et yan. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Hindi ba? Galit ka pa rin dahil sa araw na yon, noong nagsuot ako ng palda. Kasalanan ko, hindi dapat ako sumali sa kasal ng araw na yon. Nakuha ko ang atensyon mo, ngunit si Kuya Hankyu ang pumili ng palda. Naghahanap ako ng palda buong araw. Sobrang nagustuhan ko kasi. Kaya pala ang narinig ko kanina sa pintuan. Iyon ang totoo mong nararamdaman. Yanyan, makinig ka sa akin. Tama na, ayaw kong makinig. Gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Ano? Hiwalay? Kung iwan mo ako, wala kang pera, wala kang pupuntahan. Huwag mo akong alalahanin. Ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ay ang pumunta sa tabi mo. Babaeng walang hiya. Huwag mo akong hawakan. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pagpapakasal mo sa pamilya Jiang. Ano ba ang kaya mong gawin kundi gastusin ang pera ng anak ko? Sa loob ng maraming taon, hindi ka pa rin nagkaanak. Kung pera lang ang habol ko sa kanya, hindi ko sasagutin ang pag-propose niya sa daan. Dahil matagal mo nang alam na ang anak ko ay isang mahusay na tao. Ang anak ko ngayon ay chairman ng isang pampublikong kumpanya. Ikaw, wala kang kahit ano. Anong meron ka para maging karapat-dapat sa anak ko? Sasabihin ko sa'yo, bago ang contract signing dinner, kailangan mong makipaghiwalay sa anak ko. Sitsiksi, ang tunay na manugang ng pamilya Jiang. Kahit may usap-usapan ang karera ng anak ko, hindi maapektuhan. Kung wala ako, hindi magiging pampubliko ang kumpanya ninyo. Nababaliw ka na ba? Ikaw ba ay tagad-crew? Paano kung... Huwag kang magsinungaling. Kahit anong sabihin mo, hindi kami maniniwala. Sasabihin ko sa'yo, buntis na sitsitsi. Hindi ko siya papayagang umalis ng bansa. Yanyan, makinig ka sa akin. Huwag mo nang kausapin. Anak, nasayang niya. Ang 7 taon mo, paalisin mo siya ngayon din. Totoo nga, ang pagkakamali ng lalaki, minsan lang o paulit-ulit. Jiang Hankyu, hindi ka karapat dapat maging ama ng anak ko. Ang kasunduan sa paghihiwalay, ito ba? Pipirmahan ko. Jiang Hankyu, huwag kang magsisisi. Sunong, sunong. Nay, hindi na kaya. Inatake sa puso. Tulungan mo akong lumabas. Yanyan, hintayin mo ako. Babalik ako agad. Anak,
Nay, bitawan mo ako. Nandiyan kasi yan. Hayaan mo na yang babaeng iyan. Mamatay na siya. Huwag kang pupunta. Lumabas na rin siya. Hayop, bakit hindi siya namatay sa loob? Pero okay lang. Mawawalan din siya ng lahat sa bandang huli. Si Kuya Hankyu lang ang magiging akin. Yan, okay ka lang ba? Ilabas mo ako dito. Sino ka ba? Babae ko to. Alisin mo yang maruming kamay mo. Ito ang separation agreement na matagal ko nang inihanda. Jayang Hankyu, tapos na tayo. Gago ka, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Mas karapat-dapat siya sa iba. Huwag kang mag-alala, ate. Magsisisi sila. Naku, di ba yan ang Global Limited Edition na? Parang convoy ng EK Group yan ah. Yan. Yang Shen, bakit ka nandito? Pasensya na, nahuli ako. Ngayon, hindi na kita pakakawalan. Guyan. Saan ka pupunta? Ilan bang lalaki ang niloko mo sa akin? Sino ba ang dalawang lalaking to? Kung wala ako, hindi makakapag-ipo ang kumpanya nyo. Agad group ka ba? Paano kung... Impossible. Totoo ba ang sinasabi niya? Guyan. Saan ka pupunta? Ilan bang lalaki ang niloko mo sa akin? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Asikasuhin mo na lang. Ang kapatid mo at ang anak mo. Guyan, ano ba ang iniisip mo? Si ang CE ng IK. Kahit nabuntis siya, papatawagin ko siyang nanay sa'yo pagkapanganak. Ayos na ba yon? Ano ang sinasabi mo? Siya, founder ng EA. Nagbibiro ba kayo? Ano ba ang alam mo, guard? Di mo kilala ang founder. Alam ko namang alang alam si Guyan. Tungkol sa Ike. Anak, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Kung gusto niyang umalis, pwede. Basta ibalik muna niya lahat ng perang ginastos mo sa kanya. Six, Guyan. Inaamin mo na? Kung ibabalik mo lang lahat ng ginastos ko. Sa'yo, pati ang mga binili, kasama ang damit na to. Tama, anak. Ang laki-laki ng nagastos mo sa kanya, di ba? Ito ang mga kabit mo, no? Sila na lang ang magbayad. Kayong mag-ina, wala talagang hiya. Tumigil ka na. Hubarin mo na o ako na ang maghuhubad para sa'yo. Guyan. Sino ang lalaking ito? Kakabalik mo lang, huwag kang makisali. Ako na ang bahala dito. Umalis ka na. Huwag kang aalis. Halika kayo. Ito ang babaeng ito. At ang kanyang kabit, sinaktan ang anak ko. Sila ang nagpaputok. Nagtataksil sa harap ng lahat? Ano ang tingin mo sa kasal? Napakababa. Dalawa pa ang inakit? Aya mo ba? Bakit hindi ka na lang maging pokpok? Ang babaeng ito, hindi lang nananakit. Nagnakaw pa ng pera ng anak ko. Kasalanan. Nakakagalit. Kapatid, buntis ka, mag-ingat ka. Huwag kang makialam, ako ang paparusahan sa kanila. Tumigil kayo. Ngayon ko kayo papag-isipin. Papag-isipin ko kayo. Binibini, narinig ko na. Si Jiang Hankyu, gago. Akansalahin ko ang investment ng Ike sa signing dinner. Hindi rin sila makakapag-party. Hindi tuloy ang dinner. Ako ang pupunta. Yang Shen, salamat na yon.
Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung hindi dahil sa pag-aaral ko noon, hindi tayo maghihiwalay. Ngayon na diborsihado ka na, magpapakasal ako sa'yo. Pero kakadiborsyo ko lang, hindi ka natatakot. Basta ikaw, wala akong takot. Hindi mo ba gustong pumunta sa dinner bilang bagong tao? At tingnan ang mukha ni Jiang Hankyu. Tingnan ang reaksyon ni Jiang Hankyu. Basta isauli mo ang lahat ng perang ginastos ko sa'yo. Pati ang damit na ito. Sakto, kailangan ng bata ng gwapong ama. Payag ako. Sa dinner ngayon, mamumuhunan ang Igi Sayang. Maghanda ka para sa signing, aking nobyo. Ito ang regalo ko para sa bagong kasal natin. Tamang-tama. Deti. Gustong-gusto mong pakasalan si Jiang Hankyu. Lahat ay tutol. Buti na lang. Bumalik na tayo sa tamang landas. Congratulations, Ji Jiang. Sabi ko na, batang mayaman si Ji Jiang. Magsisilbing leader ng Hecheng. Naririnig ko, si Sek, Zhao ng Yang, dating din para batiin. Dati, ang Yang, bilang leader ng industriya, ayaw dumalo sa mga ganito. Pero ngayon, nandito ka pa rin para maghatid ng sasakyan ni Boss Jiang. Sa tingin ko, sa hinaharap ang Haicheng, ay magiging mundo na ni Boss Jiang. Boss Jiang, walang hanggan ang iyong kinabukasan. Mga kaibigan, sa totoo lang, hindi ako ang bida ngayong araw. Ang tagumpay ko ngayon, Ay utang ko lahat kay Xixi. mga kaibigan, pasensya na, sandali lang muna. Guyan, paano ka nakapasok dito? Ang ganitong okasyon, hindi para sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako nakapasok ng pabalang. Sa lugar na ito, pwede akong pumasok kahit kailan ko gusto. Ito ay espesyal na inihanda ng EK Group. Ang investment signing dinner. Lahat ng narito ay mayaman o mahalaga. Ikaw na isang hamak na empleyado, anong karapatan mong pumasok dito? Saan mo ninakaw ang suot mong damit? Alam ko na. Nagsisisi ka, di ba? Gusto mong magpakapilit. Asirain ang magandang samahan. Namin ni Hankyu at Sitsi. Guyan, hindi ko akalain na ganito ka pala. Kung may nararamdaman ka pa sa akin, pwede kitang gawing kabit. Pero ngayon, hindi ito lugar para magkagulo ka. Kapag nakuha ko na ang investment at sitsisi, paparentahan kita ng isang apartment sa West Side. Ano sa tingin mo? Jiang Hankyu, nakakadiri ka talaga. Guyan, binigyan na kita ng pagkakataon. Walang saysay kung patuloy mo akong hahabulin. Lalo lang kitang maiinis. Umalis ka na. Ang dinner ngayong gabi, ang Inhi ang host. Ang amo ay hindi pa nagsasalita, bakit ka kumakahol dito? Ikaw. Guyan, bakit ngayon ko lang napansin? Na napakabasura mo pala? Hindi kasalanan ang pagiging ignorante. Pero ang magpahiya sa sarili, iyon ang mali mo. Ito ang pinakamahalagang araw para sa akin. Kapag nakuha ko na ang investment mula sa IK, ang aking estado at posisyon, ay hindi mo na maaabot. Sigurado ka bang ikaw ang pag-investahan ng ETH? Siyempre, si Tsitsi ay hindi lang founder ng IK. Mahal na mahal niya ako at hinahangaan. Mas mabuti kaysa noong kasama kita. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na ngayon din. At yan, bakit ka nandito? Tsitsi, nandito ka na. Ang ganda-ganda mo ngayon. Huwag mo nang pasinin ang babaeng baliw na ito. Kasalanan nito ni Hankyu. Napakagaling kasi niya. Ang mga guard dito, hindi seryoso sa trabaho. Pinapasok pa ito. Tatawagin ko na ang mga tauhan para paalisin siya. At yan, kahit na ang mahirap ay. Suot-suot ang peking damit. Hindi nito may tatago ang amoy ng kahirapan mo. Hindi kaya nakipagtali ka ulit sa isang lalaki. Kaya nakapasok ka rito. Ulitin ko, dinala ako rito ng maayos. Sige, nasaan ang iyong imbitasyon? Hindi ko naaalala na inimbitahan kita. Imbitasyon? Pasensya, hindi ko kailangan ng imbitasyon para pumasok dito. Ako ang nobya ng presidente ng Yang Group.
Tama na, Ate Yan. Alam mo ba, ang sinasabi mo. Sinasabi mong dinala ka ng presidente ng Yang Group. Bago ka magsinungaling, mag-research ka muna. Nasa abroad ang President Yang. Kahit na umuwi siya, paano mo siya makikilala? Guyan, para lang galitin ako. Wala kang limitasyon. Dapat kang lumuhod sa harap ko at humingi ng tawad. Alam mong kompetensya ko ang Yang Group. Pero ginagamit mo pa rin ang pangalan nila. Wala kang hiya. Alam mo palang kompetensya mo ang Yang Group. At wala pang formal na pondo mula sa E. Hindi ko alam kung ano ang itsura mo kapag nakuha na ng Yang Group ang pondo ng E. Ano ang itsura mo? Nagpapakita ka ng kumpiyansa. Akala mo ba matutupad na ang pantasya mong bilyon-bilyong pondo? Anong ibig mong sabihin? Ang pondo ng Ike para kay Kuya Hankyu ay sigurado walang magbabago. Kutang ina, hindi mo ba naintindihan ang sinabi ng anak ko? Nag-ingay ka pa rin. Sitsitsi ang tagapagtatag ng Ike. Ang pondo para sa anak ko ay sigurado na. Hindi ko alam na napakahalaga mo pala sa tagapagtatag ng E. Nga pala, Sixi, sa kontrata mo para sa Giant Group, ilan ba ang karagdagang kasunduan? Mga lihim ng negosyo ito, bakit ko sasabihin sa isang babaeng walang alam? Siyempre mahalaga sa akin si Kuya Hankyu. Marami akong ginawa para sa party ngayong gabi. Ang suite ni Kuya Hankyu ay gawa ng daang Italian designer, 6 na buwan, na ginawa ng mano-mano. Ang kontrata ay ginto ang pagkakabalot, kahit ang panulat na ginamit niya ay may 888 puting brilyante. Ginawa ko ito lahat para kay Kuya Hankyu, para maging headline siya sa negosyo bukas. Pasensya, Ate Yan, nakalimutan ko na hindi ka nakapagkolehiyo. May bahay. Hindi, ngayon hindi ka na nga may bahay. Ang mga sinasabi ko ay tiyak na hindi mo pa narinig, di ba? Ang mga bagay na ito, kapag gusto ko, madali kong makuha. Pero sa tingin ko, hindi dapat ang tao ay mahati sa mga antas dahil sa material na bagay. Emie, huwag kang magpanggap na mataas ang moralidad. Kung hindi ka mainggitin, bakit ka nandito? Nakikipag-away kay Kuya Hankyu. Tama si Tsisi. Siya ay isang babaeng desperadang nagpapakababa. Noong kasama pa niya ang anak ko, palagi siyang nakikipag-flirt sa ibang lalaki. Gayon, nagpapanggap pa bilang fiancé ni President Yang. Parang ngayon, yung tagayang na, si Secretary Zhao ang darating. Pagdating niya, puputulin ang bibig mo. Guyan, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kapag pinahiya ka at kinainisan ng mga tao mamaya, huwag kang magmamakaawa sa akin. Giant Hankyu, bakit ngayon ko lang napansin na ang yabang mo pala? Pero kapag nagsimula na ang signing ceremony, ang mapapahiya ay ikaw lang. Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan ang suite ni Kuya Hankyu? Kahit ilang matandang lalaki ang tulugan mo, hindi mo kayang kitain. Ang halaga ng isang buttons na ito, huwag mong isipin na dahil suot mo. Yung plastic na singsing na galing sa Hulesal Market ay kapantay na namin. Pinagbigyan na kita ng paulit-ulit. Huwag kang magmalabis. Palayasin niyo ang babaeng ito. Palayasin niyo. Guyan, nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang itulak si Tsitsi. Dito, hindi lugar para sa kalokohan mo. Naiintindihan mo? Giant Hankyu, magpagamot ka na lang ng mata mo. Siya ang unang kumuha ng gamit ko. Tama na. Signing banquet ito, hindi palengke. Isang mababang uri ka lang, wala kang karapatang narito. Mula ulo hanggang paa. Kayang bilhin ni Tsitsi. Kahit manakit pa siya sa'yo, karangalan mo yon. Dapat nagpapasalamat ka nga at hindi ka ipinadala sa presinto. Kayong mag-ina, talagang nagulat ako sa inyo. Mga taong tulad ninyo na hindi makilala ang tama sa mali, karapat-dapat bang mag-manage ng kumpanya? Tumigil ka. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Akala mo ba magnanakaw ng damit? At magsuot ng peking singsing, magiging mataas na uri ka na. Tingnan mo ang iyong sarili, yung amoy pobre mo. Kahit anong pabango ang gamitin mo, hindi may tatago. Kunin mo ang perang ito, magpaligo ka. Kung hindi,
Kahit sino sa mga narito na naghihintay para batiin ang anak ko, mga makapangyarihan at kilalang tao, hindi kanila palalampasin. Tama, magsisimula na ang segning ceremony. Tulad mong mababang uri, umalis ka na. Bawat isa dito. May mga katayuan at posisyon ang mga narito. Kahit ang mga waiter ay dumaan sa mabibigat na seleksyon at pagsasanay para maglingkod kay Boss Jiang. Kahit na totoong naging kayo ni Boss Jiang noon. Ano naman? Sa likod ng bawat matagumpay na lalaki, may ilang pansamantalang relasyon. Tanging si Miss Tsitsi, isang napakahusay na babae, ang karapat-dapat kay Boss Jiang. Ikaw, huwag ka nang magpahiya sa sarili. Mahalaga ang pagkilala sa sarili, alang saysay ang pagsusumamo. Mabait si Kuya Hankyu, binigyan ka pa ng mukha. Kundi dahil sa pagbabanta mong magpakamatay, bakit kanya pakakasalan? O baka masyado kang mabaho, kulang ang perang ito. Ito, sapat na para maligo ka. Makinig ka sa akin. Magilamos ka, magtrabaho ka sa nightclub. Baka dun, may guard na magagusto sa'yo. Hindi mo kaya si Kuya Hankyu. Hindi mo siya karapat-dapat. Kayong mga tinatawag na elite ng industriya, ang pananaw at ambisyon ninyo. Talagang napakasama. Kakasabi lang ni Ihi na mamumuhunan kay Jiang Hankyu. Agad-agad kayong humalik sa kanyang paa. Kaya pala sa abroad, ang kumpanya ni Yang Shen ang nangunguna pa rin. Wala talagang laban ang mga tulad ninyo, mga tanga. Sino tong baliw? Palayasin. Anong alam mo? Nandito ka naghahambog. Ano nang sinasabi mo? Henerasyon ng negosyo si Kuya Hankyu. Namumuhunan ako dahil magaling siya. Natural lang nahangaan siya. Ang sinasabi mong si Yang Chen. Sa tingin ko, swerte lang yun. Kahit gaano siya kasikat noon, ngayon, dadaluhan ni Sekretary Zhao Nangyang ang pagpupugay kay Kuya Hankyu bilang bagong hari. Dapat isipin mo, paano ka hihingi ng tawad mamaya? Talaga? Mukhang nagkakamali ka. Hindi makakatanggap si Jiang Hankyu ng anumang pondo. At kayo, malapit nang salubungin ang bagong hari ng negosyo. Guyan, anong kinakalat mo? Alam kong nasaktan ka sa paghihiwalay natin, pero huwag kang mag-eskandalo dito. Baka wala akong awang ibigay. Jiang Hankyu, wala ka talagang kapalaran para umangat. Gusto kitang isama sa mataas na lipunan, pero bago ka pa makakuha ng pondo, lumabas na ang tunay mong kulay. Isama ako sa mataas na lipunan. Masyado kang umaasa. Alam mo ba, kung wala ang mukha ko ngayon, naipagtabuyan ka na. Kung wala ako, ikaw? Isang pulubi lang na namamalimos sa kalye. Malalaman mo rin kung ano ang pinagpalit mo. Huwag kang lumuhod sa harapan ko pagdating ng panahon. 7 taon tayong magkasama. Anong antas mo? Hindi ko ba alam? Huwag kang makunwari sa haap ko. Ganyang uri mo ay mababang uri ng tao. Bukod sa paglalabas ng mga hita at pag-akit sa lalaki. Ano pa ang kaya mo? Gaya mo, hindi ka talaga magkakaroon ng pagkakataon. At saka, huwag kang umasang may lalaking lilingon sa'yo. Huwag mong kalimutan, pera mo sa negosyo ay galing sa akin. Ang meron ako, hindi mo kayang isipin. Walang utang na loob, balang araw, wala ka ng lahat. Guyan, may hangganan ang pasensya ko. Malaking araw ko ngayon sa pirmahan, umalis ka na. Naiintindihan mo? At ikaw, wala kang karapatan dito. Wala kang karapatang magturo sa akin. Hindi mo masasabi kung may karapatan ako o wala. Darating na si Yang Shen. Sasabihin niya sa inyo kung sino ako. Pagdating ng panahon, sana ganito ka pa rin kapangahas. Huwag nang magpanggap pa. Ako, taong may malasakit, pwedeng patawarin kita. Pero kung hindi ka alis, pagdating ni Secretary Zhao Nangyang para ipagtanggol ako, hindi siya magpapakita ng awa. Jiang Hankyu, talagang bulag ako. Paano ako nagbigay ng lahat para sa ganyang uri mo? Sino ang nakakaalam kung saan galing ang maruming pera mo? Huling bises ko na, umalis ka na. Hindi ako aalis ngayon, ano ang magagawa mo?
Sech, huwag mong sisihin ako kung walang konsiderasyon. Pasensya na, nabigo ka. Hindi na ako susunod sa'yo tulad ng dati. Nandito ako ngayon para ibalik ang lahat sa tamang landas. Gaya mong basura. Dapat kang nasa basurahan tulad ng kontratang ito. Guyan, nababaliw ka na ba? Putang ina, sinisira mo ang seremonya ng pirmahan ng anak ko. Mga tao, itapon niyo siya. Ano pang hinihintay niyo? Gawin niyo na. Hubarin niyo siya at itapon. Tumigil. Sino ang may lakas ng loob? Pasensya na, nahuli ako, yan. Kumusta ka? Ako si Yang Chen. Presidente ng Yang Group. Kanina. Sino ang nagpapalaya sa aking nobya? Ang boss ng Yang Group, napakabata pala. Ang baliw na babaeng ito, talagang fiance niya pala. President Yang. Talagang ang tao ay nakasalalay sa damit, ang kabayo ay nakasalalay sa sila, Guyan. Pinagloloko mo ba kaming lahat? Kilala ko talaga ang taong ito. Siya yung security captain na sumundo sa'yo noon. Okay lang kung nakipagrelasyon ka sa isang hamak na gwardiya. Pero ginawa mo pa siyang magpanggap bilang President Yang. Kaya pala yung pera na binigay sa'yo ni Kuya Hankyu. Ginamit mo para magbayad ng artista. Siya ang chairman ng Yang Group. Kung ganon, ako na ang reyna. Hindi ka nila kilala. Kasalanan ko, masyado akong low-key. Hindi kasi inanunsyo ni Secretary Zhu ang identity ko. Kasalanan niya to. Muntik na kaming maloko, isang pek. Paano mo nabablaming si Secretary Zhao? Si Secretary Zhu ay subordinate ko. Siyempre pwedeng kong sisihin siya. Kaya pala nung sinabihan kitang umalis ay hindi ka umalis. Kasi may artista kang dala. Para magpanggap bilang President Yang. Pasensya na, baka ma-disappoint ka. Siya ang tunay na chairman ng Yang Group. Patay na patay ka na. Matigas pa rin ang ulo mo. May oras ka pang mag-sorry. Anong kasalanan ko? Guyan, huwag kang magpakapalit. Sige, ganito na lang. Kung magluluhod kayong dalawa at magmamakaawa sa akin, baka pwede kong isipin na tulungan kayo. Jiang Hankyu. Dati kang delivery rider, ngayon lang kumita ng konti. Minamaliit mo na ang ordinaryong tao. Tulad mo. Isang walang modo na gago, syempre hindi mo ako kilala. Baka mas mataas pa ang katayuan at posisyon ko kaysa sa lahat ng narito. Kaysa sa inyong lahat. Kaya sa tingin nyo, peke ako. Siyempre naman, ang mga security dito, ang baba ng klase. Pinapasok pa nila ang mga tulad ninyong, mga taong daling sa kanal. Kami ang mga taong galing sa kanal. Mga bisita, huwag kayong mag-alala. Kasalanan ng anak ko. Masyadong magaling kasi, kaya naengganyo nitong walang hiya at palamunin. Nahumantong sa ganitong kalokohan. Pisensya na. Yan. Ikaw ang nagpupumilit sa kanya. Tama, pinilit niya ang anak ko sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay niya. Kaya napilitang makipagrelasyon. 7 taon na siyang nagpupumilit sa anak ko. Ngayon gusto pa niyang makapasok at sirain ang signing dinner ng anak ko. Sige, hindi ko napapansinin kung sino ka talaga. Ang mga tao dito ngayon ay mga kilalang tao at mayayaman. Hindi ninyo sila pwedeng bastusin. Pinapayuhan kitang. At ikaw, aminin mo na agad ang iyong mga kasinungalingan, Sige. Humihingi ng tawad, umalis ka na. Basta aminin mo ngayon na isa kang sinungaling. Ang pagkawasak niya sa kontrata ng pagseng. Hindi ko na siya papansinin. Pwede ka nang umalis ka agad. Sinira mo rin ang kontrata. Ano, natatakot ka na ngayon? Ang babaeng to ay baliw. Hindi lang niya sinira ang aking kontrata. Nagmamalaki pa siyang ibaba ako sa kangkungan. Nakakatawa talaga. Kung ayaw mong madamay sa kanya, huwag mo nang. Samahan siya sa pagpapangga.
dahil malapit na siyang maparusahan. Gets mo? Jiang Hankyu, wala ka ng pag-asa. Ano, napag-isipan mo na ba? Basta lumuhod ka at humingi ng tawad, ako naman. Pwedeng pag-isipan. Nagawin kang gwardiya sa aming Jiang Corporation. Baka hindi mo kayang bayaran ang kanyang serbisyo. Hindi ko kayang bayaran? Ang isang kain ko lang ay katumbas ng 10 bises ng kanyang sahod. Ang putang ito, walang hiya, sobrang yabang. Ang brilyanteng panulat at gintong kontrata na sinira niya kanina. Hindi niya mababayaran habang buhay, hindi ba? Gusto mong makulong kasama niya. Ang babaeng mapagplano tulad niya, dapat gunitin ang bibig niya, hubarin ang damit niya, palayasin sa kalye. Ang mga babaeng materialista at mahilig sa pera tulad niya, hindi sapat ang anumang parusa. Mukhang nagkamali pa rin ako ng malaki. Nakagambala sa inyong handaan. Matalino, buti alam mo, kaya hanggang ngayon. Hindi mo pa rin inaamin na isa kang hamak na gwardiya. Hindi ba't ikaw si Yang? Totoo ba ang sinasabi nila? Siyempre, totoo. Akala ko naman ang tapang mo palang babae. Ano, nahulog ka sa akin o baka naman? Nakalimutan mo ang kakayahan ko. Tama na, wala ka bang hiya sa ganitong okasyon? Hindi lugar para maglambingan, at hindi rin ito motel para magtrabaho ka. Ang putang ito, sa handaan para sa kontrata ng anak ko. Nagpapasetsi ka, napakawalang hiya. Anak, huwag kang magpadaig, buti na lang hiniwalayan mo siya. Tingnan mo ang itsura niya, baka mahawaan ka pa ng sakit. Siyang ay malinis at mahalaga ang reputasyon. Guyan, pagdating ni Secretary Zhao mamaya, makikita niya kung paano mo sinisira ang pangalan ng kumpanya at ng boss nila. Sa tingin ko, hindi ko na kailangang kumilos. Mamamatay ka na. Kalihim Zhao ay kilala sa kanyang matigas na pag-ugali. Bibigyan niya ng kahihinatnan ang babaeng ito para sa mga ginawa niya ngayon. Magbabayad siya, tama ka. Nakuha ni Pangulong Jiang ang puhunan mula sa IK. Pumunta rito si Kalihim Zhao para makipagkaibigan kay Pangulong Jiang. Sininisira mo ang piging para sa kontrata. Pagdating ni Kalihim Zhao, iyak na puputulin ka niya. Kayo ang dapat magbayad ng kahinatnan. Kahit dumating si Kalihim Zhao, kailangan niya ring tawagin ang aking amo bilang Boss Yang at ako ay ginang. Nababaliw ka na. Gigisingin na kita ngayon. Tama na. Ngayon, gagawa ako ng formal na pagpapakilala. Ako ang pangulo ng Yang Group, ako si Yang Chen. Ito ang aking personal na business card. Alam ng lahat na. Maaari mong iscan ang ETH code para suriin kung totoo ang business card ng aming kumpanya. Kung may hindi naniniwala, pwede kang suriin kaagad. Guyan, pa sa palabas na ito. Nagsumikap ka talaga ng husto. Sinabi ko na, nasa ibang bansa ngayon si Boss Yang. Huwag ka nang magpanggap dito. Umalis ka na agad. O siya nga, Chensi, hindi ka ba ang pangulo ng Ihihi? Siguradong kilala mo si Boss Yang. Bakit hindi mo tawagan siya ngayon? Itanong mo kung nakauwi na ba talaga siya. Bakit? Takot ka? O baka hindi ka talaga ang pangulo ng Ihihi? Ikaw ang peke. Guyan, hindi na talaga kita matiis. Kailan ba ito matatapos, Sekiti? Pigilan ninyo itong dalawang clone na ito ng maayos. Pagkatapos ng piging, pupunasan ko talaga kayo. Dumating na si Kalihim Zhao. Ano ba ang ginagawa ninyo dito? Kalihim Zhao, matagal na tayong hindi nakita. Ang masamang security na ito ay pumasok sa aking piging. At nagpapanggat siyang pangulo ng Yang Group. At itong babaeng ito, sinasabi niyang asawa siya ni Boss Yang. Hindi lamang nila ginulo ang aking seremonya ng pagpirma ng kontrata. Winasak pa nila ang aking kontrata. Kalihim Zhao, tingnan mo ano ang pwede nating gawin dito. Ibig mong sabihin, ang ginoong ito ay isang hamak na masamang security guard. At itong ginang, Ay nagpapanggap na asawa ng Pangulo. Itong hamak na babae na ito. Hindi lamang siya, walang galang sa Yang Group.
Sinubukan pa niyang makipag-ugnayan kay Boss Yang at sinabi pa niya na, Kahit na dumating si Secretary Zhao, kailangan pa ring igalang siya. Tama si MRS Jiang, maaari kong patunayan. Secretary Zhao, ang babaeng ito, nangahas pang mag-take ng business card ni President Yang. Bagamat kami ang namuhunan sa Jiang Group ngayon, pero ang Yang Group ninyo, bilang dating nangungunang kumpanya, siguradong hindi papayagan ang ganitong bagay, di ba? Tama, Secretary Zhao, ang ganitong bagay. Kailangang mahigpit na parusahan. Kung hindi, sino pa ang makikipagtulungan sa Yang Group ninyo? Tama ba? Ito ay para sa prestihiyo at autoridad ng Yang Group ninyo. Naiintindihan ko na. Ang ibig sabihin ni President Jiang, ipapagawa sa akin. Naturuan ang dalawang itong mangmang. Tama. Alam ko na ang susunod na gagawin. Ipinagkatiwala ni President Jiang sa akin ang bagay na ito. Sage. Ikaw ang nagsabing makakapagpatunay ka. Secretary Zhao, mali ang tinamaan mo. Ang sinasabi ko ay itong gago na gwardiya at itong putang inang babae. Anak, Nasyahan na ba si President Jiang ngayon? Secretary Zhao, nababaliw ka na ba? Hindi mo kami pwedeng saktan dahil lang hindi kami namuhunan sa iyo. At saktan mo si Kuya Hankyu. Sasabihin ko sa iyo, sa hinaharap, ang Ike ay hindi na mamumuhunan sa iyo. Sino ang may gawa nito? Ako, ito ang peking business card nila. Ang ganitong klaseng mga hayop, dapat itapon sa basurahan. Secretary Zhao, nagkakamali ka. Sigurado ka bang dahil sa isang hostess at isang gwardiyang ito, makikipag-away ka sa amin lahat? O sadyang, may relasyon kayo ng babaeng ito? Bagamat ikaw ay isang veterano sa industriya namin, pero kailangan pa ring paalalahanan, huwag dahil sa pansamantalang pagkatalo, ay isasakripisyo ang interes ng buong Yang Group. Ikaw ang founder ng IK, kung gayon, sino ang aming katulungan? Tama na, Secretary Zhao. Ang mga dokumentong ipinapaghanda niyan yan, dinala mo na ba? Narito lahat, handa ng pirmahan ang kontrata. Ano? Ano ang nangyayari? Baka naman talagang siya ang presidente ng Yang Group. Impossible, isa siyang hamak na gwardiya. Paano siya magiging presidente? Secretary Zhao. Nagkakamali ka ba? President Yang, kailangan bang i-clear ang lugar para sa inyo at sa inyong asawa? Ulitin ko, ako. Ang presidente ng Yang Group. Yang Chen. At ito ang aking nobya, si Guyan. Ano? Siya nga pala ang presidente ng Yang Group. Guyan, paano siya naging nobya ng presidente? Hindi. Impossible ito. Nga, bakit si Guyan? Hindi nga siya karapat-dapat sa anak ko. Paano siya napili ng pamilyang Yang? Ang pamilyang Yang ay matagal nang nasa negosyo at politika. Hindi ako naniniwala. Maniniwala ba akong pipiliin ng presidente ang basurang ayaw ko na? Huli na ako. Sabi mo mag-invest ka sa Yang Group. Kaya naghanda rin ako ng regalo. Kung hindi dahil dito, hindi ko malalaman. Kung gaano ka walang pinipili ang mga negosyante sa Haichem. At kung gaano katigas ang puso ng aking dating asawa. Ang ganda talaga ng palabas na ito. President Yang, baka nagkakamali kayo. Isa lang siyang babaeng hindi nagtatrabaho. Puro tulog at pera lang ang alam. Paano kayo makikipag-engage sa ganyang klaseng tao? Alam mo ba, Presidente Yang? Nung kami pa, ng babae na siya. Huwag kang magpapadala sa itsura niya. Ikaw si Jiang Hankyu. Ang presidente ng Jiang Group. Opo, boss. Ang Jiang Group ang bagong sikat na kumpanya. Dito sa Haicheng. Malayo pa sa Yang Group, pero
Gusto silang makasama ng Ike. Kung magtutulungan sila, magiging pinakamalaking karibal natin ang Yang Group. Presidente Yang, pareho tayong sikat na batang negosyante sa Haicheng. Pag nakuha ko na ang pundo mula sa Ike, tayo na lang ang magtulungan para palawakin ang negosyo. Sinasabi ko sa ngalan ng dangal ko, ang ganyang babaeng hindi tapa. Kahit makasama mo siya, pagtatawanan ka lang ng lahat. Ganoon ba? Hindi ako sang-ayon. Sa totoo lang. Salamat sa iyo at naging matigas ang puso mo. Kung hindi kayo naghiwalay ni Guyan, hindi ko siya makakasama. Ikaw, Sage. Hindi ko inaasahan, Presidente Yang. Okay lang na matalo ka sa akin. Pero pati yung sawa na kong katulog, kukunin mo pa? Yung pinag-aralan mo sa abroad, pagbobote ba? Tama ka. Isa rin sa trabaho ko ang mag-asikaso ng basura. Lalo na ang basurang tulad mo. Sage, nakikita ko na, ang dahilan mo ay dahil hindi ka nakakuha ng pundo, kaya nagdaramdam ka. Kaya pinapunta mo siya para guluhin ako. Maghintay ka lang. Kapag nakuha ko na ang pundo mula sa Ike, dahan-dahan kong lalamunin ng Jiang ang kumpanya mo. Sa oras na iyon, malalaman mong hindi dapat paniwalaan ang babaeng hamak at walang kwentang ito. Hamak ako. Walang kwenta. Ngayon ko lang nalaman na ganoon pala ang tingin mo sa akin. Alam mo ba, kung wala ako, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. Akala mo ba ang pag-unlad ng Jiang ay dahil sa iyo? Guyan, sa nakalipas na 7 taon, iyon ay pawang pagpapanggap mo lamang. Kung hindi dahil sa pag-unlad ng negosyo ko ngayon, mananatili ka pa ba sa tabi ko? Huwag kang magsalita ng maganda. At ikaw, Yang Chen, ang babaeng ito, sa lalong madaling panahon ay iwan ka rin. Humingi ka na ng tawad sa akin, habang may oras pa. Tama ang anak ko. Ang babaeng ito, bukod sa pagiging katulong sa bahay, ano pa ang kaya niyang gawin? Sitsitsi ang tunay na swerte ng anak ko. Kung hindi dahil sa iyong malas na bagay, ang anak ko, baka matagal nang naging pinakamayaman. Ibig mong sabihin, Ako ang humadlang sa anak mo para umangat. Ang laki naman ng tiwala ninyo sa sarili. Akala niyo ba si Jiang Hankyu ay isang henyo sa negosyo? Sana lang, kapag nalaman ninyo ang katotohanan, huwag kayong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ang lahat ng mayroon ako ngayon ay ibinigay sa akin ni Tsitsi. Walang kinalaman ang iyong uri dito. Mabuti. Napakabuti. Si Chen Si ay swerte sa paningin mo. Ako naman ay wala sa iyo. Gusto kong makita kung paano siya makakakuha para sa iyo ng pondo mula sa sayo na walang pahintulot ko. Formal kitang pinapaalam. Ang kasunduan sa pamumuhunan ng AG at iyo ay kinansela. ay naku, sino ka ba? Sinasabi mong kinansela ay kinansela. Naku, Guyan, gising ka na ba? Si Tsitsi ang nagtatag ng Ike. Sinasabi mong kinansela ay kinansela? At ang pakikipagtulungan ng Jiang sa Ike ay tapos na at sigurado na. Pagod na ako sa pagtingin sa palabas ng isang araw. Tingnan natin kung ano ito. Tingnan mong mabuti. Ito ang kasunduan sa pamumuhunan ng Ifiki at Yang Group. Nakalagay na ang opisyal na selyo. Hintayin na lang ang pirma ni Yang Chen. Agad na magkakabisa, gusto mong sakupin ang Yang Clan. Magsisilang ka pa sa susunod na buhay na lang. Paano ito nangyari? Paano nagkaroon ng pamumuhunan mula sa Ike ang Yang Clan? Sisi, ano ba talaga ang nangyari? Ako. Malaki at matatag ang Yang Clan. Hindi ka noon kadaling maunahan ng Yang Clan. Ang negosyo ay pangdigmaan, mukhang mas nangunguna pa rin si Boss Yang. Naku, anak, ano ba talaga ang nangyari? Ang 5 bilyong pamumuhunan, nawala na lang. Ikaw lang, isang babaeng walang pinag-aralan. Paano mo nakuha ang kontrata ng Ike? Iyak na peki iyan. Tama ang sinabi ni Kuya Hankyu. Hindi ko kailanman nagbigay ng ganoong utos. Guyan, ikaw na tuso mong babae. Walang hiya ka talaga. Hahaha. Boss Yang. Buntis na si Guyan, niloko kanyang muli.
Tama, matagal ko nang pinagpasyahang mamuhunan. Tay Kuya Hankyu, Guyan. Naglakas loob kang mag-pek ng opisyal na selyo. Ang tapang mo. Hintayin mo, ipapaaresto kita sa pulisya. Jayang Hankyu, Jayang Hankyu. Ganyan ka pa rin, sobrang yabang. Kung hindi dahil sa aking suporta sa likod. Sa pagbibigay ng pinakamahusay na mapagkukunan, paghahanap ng mga koneksyon at pagkuha ng mga proyekto para sa iyo. Ang kumpanya mo matagal nang nabangkarote ng ilang beses. Ano naman kung buntis? Ituturing ko ang anak ni Yan bilang sarili kong anak. At hindi na kailangang malaman ng batang ito kung sino ang kanyang tunay na ama dahil hindi siya karapat-dapat. Mabuti. Yang Chen, talagang hinahangaan ko. Ang iyong pag-isip, niloko ka na, masaya ka pa rin. Pero iba si Guyan kay Tsitsi. Hindi siya makakatulong sa negosyo. Sayang. Ngayong ininsulto mo ako at si Tsitsi, mahirap ka nang magtagumpay dito sa Haicheng. Ganito na lang, lumuhod ka ngayon sa amin. Mag-sorry at ibigay mo sa akin ang babaeng ito. Papayagan ko si Tsitsi na hayaan kang mabuhay. Hindi na kailangan, mas mabuti pang ipagdasal nyo ang inyong sarili. Maniwala ka ba na ang isang salita lamang ng aking nobya ay makakapagbabago ng iyong kapalaran? Jayang Hankyu. Walang kwenta ang pagpunit mo ng kontrata, sabihin ko sa iyo. Hindi na mag-invest ang Ifagli sa Jayang Corporation. Pwede kong i-send ang electronic copy ng kontrata. Parehas ang legal effect. Mukhang totoo ang deklarasyong ito. Ano ba ang relasyon ng babae at Ike? Ano ba talaga ang relasyon nila? Sinabi ko na, hindi mo kayang isipin ang kakayahan ng finance ko. Hindi mo kayang isipin. Paano magkakaroon ng relasyon sa Ike ang isang babae lang? Impossible. Sisi, ano ba talaga ang nangyayari? Siguradong nag-hire siya ng hacker para pasukin ang network ng hotel. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Security, palayasin niyo ang mga ito. Palayasin niyo silang lahat. Bastos. Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa Ike Signing Dinner? Ate Lee, bakit ka nandito? Nga pala, may babaeng nagpapanggap bilang Ike president dito ngayon. Sinisira niya ang cooperation natin, pero okay lang. Kaya ko ito. Walang respeto siya kay Tsitsi. Tama na. Hindi ba yan ang kabit? Lee, mukhang handa ka ngayon. Pero okay lang, kaya ko ito. Tuloy lang ang sagning ceremony natin ngayon. Guyan, magpapanggap ka pa ba? Yang Chen, nakita mo na. Yan ang kabit, baka ang anak sa labas sa tiyan niya. Galing sa lalaking yan. Jayang Hankyu, sana hindi ka magsisi mamaya. Ay, patapos na ang buhay mo, matigas pa rin ang mukha. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Anak. Sinabi ng tumahimik, bingi ka ba? Sister, malakas ang mga tao mo. Kuya, bakit ka nandito? Sai Liwi, Asia Pacific Head ng K-Group. Nakikiusap sa chairman na umupo. Signing ceremony para sa investment sa Yang Corporation. Handa na ang lahat. Pwedeng magsimula anumang oras. Nakikiusap sa chairman na umupo. Congratulations sa EK Investment. Malaking tagumpay para sa Yang Corporation. Impossible ito. Ikaw na mahirap at desperada, chairman ng EK. Impossible ito. Totoo palang ikaw ang chairman ng EK Group. Yung misteryosong entrepreneur na hindi umasa sa pamilya. Nagnegosyo ng mag-isa at tumasok sa top 1% riches. Tama ba? Tama, ako ang founder ng FAI. Jayang Hankyu, hindi ka pa rin naniniwala. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kung sinabi mo lang sa akin ng mas maaga, hindi sana tayo nagkaganito ngayon. Jayang Hankyu, binigyan kita ng pagkakataon. 3 beses, pero wala kang ginawa. Ngayon, nagsisisi ka na ba? Yan. Ako. Nakakatawa talaga. 7 taon tayong magkasama. Hindi mo ako pinagkatiwalaan. Gusto mong umangat ng mabilisan. Pero itatapon mo ako na tumulong sa'yo. Jayang Hankyu, ikaw ang walang kwenta. Yan, hindi ganoon. Pakinggan mo ako. Dahil. Tama. Dahil kay Chensi, ginanyak niya ako, at inalihan ako. Mangmang, paano mo nagawang magpanggap? Bilang si Yan, sex na. Huwag na magsayang ng oras sa kanila. Tol, pirmahan na ninyo ni Manugang ang kontrata. Dadalhin ko kayo sa bagong bahay.
Hoy, yan, huwag ganun. Mga mag-asawa, walang hindi na pag-usapan. Nalinawan na ang pagkakamali, magbati na kayo, di ba? Pagkakamali. Hindi mo ba ako tinawag na puta? Hindi mo ba sinabing marumi ang pera ko? Hindi mo ba sinabing, hindi ako karapat-dapat kay Jiang Hankyu? Ngayon, alam mo na ang katotohanan, nagsisisi ka na? Sasabihin ko sa'yo, huli na. Yan, kasalanan ko lahat. Yan, pahupain mo ang galit mo. Pero yan, huwag mong idamay si Hankyu. Patawarin mo na si Hankyu, pwede ba? Simula nang lokohin niya ako, tapos na tayo. Ang mga ari-arian ng Jiang, ipapalista ko agad. Malapit nang magdeklara ng pagkabangkarote. Umuwi ka sa kung saan ka nang galing. Yan ang pinakamabuti para sa'yo. Atlong buwan ng bontis. Anak ko to, di ba? Yan, 7 taon tayong magkasama. 7 taon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Hindi mo ba gustong bigyan ng tahanan ang bata? Umalis ka. Hindi mo ba sinabing anak sa labas to? Nakakatawa ka. Akala mo kalaguyo ko ang kapatid ko. Kailangan ng bata ng kumpletong pamilya. Pero hindi niya kailangan ng isang hamak na ama. Hindi mo na siya muling makikita sa buong buhay mo. Tapos na ang lahat. At ikaw, Chenxi, talagang curious ako. Bilang founder ng Ifigi, paano mo ako pinaalis? Et yan, hindi, Boss Gu, mali ako. Hindi ko dapat ginamit ang identity mo. Pakiusap, patawarin mo ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kung hindi ako ang founder ng Ifigi ngayon, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ay hindi, impossible to, hindi totoo, bitawan niyo ako. Guyan, kahit presidente ka, isa ka pa ring babaeng iniwan ni Kuya Hankyu. Yang Shen, mula ngayon, payag ka bang magtayo tayo ng bagong negosyo? Payag ako. Mula ngayon, ako na ang boss mo. Kung magagalit ako sa'yo, pwede akong mag-back out. Magiging maayos ang pagtrato ko. Anak, tama na, kasalanan ko. Ako ang mali. Ako ang sumira sa buhay ko. Hindi anak, ako ang mali. Baka naman. Pwede ba natin makiusap kaya niyan? Ay, tama na, anak.